Sa isip ni Sain na sinasabing na sa mundong ito, itinuturing na mga Diyos ang maharlikang pamilya, sila ang pinakamataas, makapangyarihan, at ang lahat ng bagay ay umiiral at ginawa para sa kanila lamang. Idinagdag niya na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay may natatanging kapangyarihan na sa kanila lamang taglay, at kilala sila sa kanilang magandang kulay ginto na buhok, itinuturing silang mismong pagkatawan ng mga Diyos at sa gisag ng kadakilaan, ang kanilang pamumuno ay laging tinitingnan na tama, marangal, at puno ng kagandahan, sa kabila ng kadakilaan ng buong pamilya, may isang malaking pagbubukod, ang ikapitong prinsipe, tinatawag siyang basura, at itinuturing na kahihiyan. Itinuturing siyang tanga, masama ang ugali, at lalo pang kinaiinisan dahil sa kanyang itim na buhok, nakakaiba at pangit tingnan kumpara sa gintong buhok ng ibang miyembro ng pamilya. Nagtataka ang lahat, paano nabibilang sa maharlikang pamilya ang isang nilalang na ganyan? Labis ang paghamak niya sa ikapitong prinsipe, tinawag itong kahabag-habag na talunan na laging yumuyuko at nagpapakababa sa iba. Galit na galit siya dahil sa dami ng perang ginastos at suhol na ibinigay niya, para lang makapagtrabaho at mapasailalim sa pamumuno ng isang taong itinuturing niyang walang kwenta at kahihiyan. Nakaluhod na ngayon si Sain sa sahig, nanginginig at hindi makapagsalita dahil sa takot at gulat, nakaupo lang ng mahinahon ng prinsipe habang nakatingin sa kanya, at nakatayo rin ang katulong na babae na nakasaksi sa lahat. Nagagalit si Sain sa kanyang sarili habang naglilinis. Kainis, hindi ko dapat sinasayang ang oras ko sa paglilinis ng sahig na ito, pero sa kabila ng galit at pagmamalaki, napilitan pa rin siyang sumunod. Pagkatapos, yumuko siya at sinabing, "Kamahalan, nalinis ko na po ang lahat." Sinubukan ni Sain na umalis at sinabing, "Paumanhin po, aalis na po ako," pero bigla na namang may inihagis ang prinsipe, at nabasag ang isang tasa sa sahig. Nanlaki ang mata ni Sain sa gulat at galit. "Kay Kamahalan, ano po ba ang ibig sabihin nito?" Kalmado lang na sumagot ang prinsipe, "Isipin mo, napakaraming oras ang nasayang mo sa isang simpleng gawain lang. Sa tingin ko, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para masanay at magsanay pa lalo." Mahigpit at may awtoridad na nag-utos ang prinsipe, "Linisin mo ito, at sa pagkakataong ito, mas mabilis." Napansin ni Sain ang malaking pagbabago sa ugali ng prinsipe at sinabing, "Kakaiba talaga ang ikinikilos mo ngayon." Pagkatapos ay nagbanta siya, "Iniisip ko kung ano ang iisipin ng Imperatress kapag isinumbong ko sa kanya ang lahat ng ito." Kalmado pero matigas na napaisip ang prinsipe, "Hindi ka man lang makakalapit sa Imperatress, kaya tigilan mo na ang mga walang kabuluhang banta. Mukhang hindi ka pa rin natututo." Nagpasya siya, "Kailangan kong linawin ng maigi ang lahat, para wala ng gulo o problema na kailangan kong harapin pa." Tinawag ng prinsipe ang katulong at mahigpit na nag-utos, "Ikaw, takpan mo ang iyong mga tainga." Nagulat at nagtanong ang dalaga, "Opo, ano po, ang aking mga tainga?" Sa matinding banta at galit, sinabi ng prinsipe, "Ang usaping ito ay hindi para sa katulad mo. Kahit isang salita lang ang marinig mo, sisiguraduhin kung magtatrabaho ka nang wala ng mga daliri." Dahil sa takot, sumagot agad ang katulong, "Opo, Kamahalan, gagawin ko po agad." Takot at nanginginig, mahigpit na tinakpan ng katulong ang kanyang mga tainga. Kitang-kita ang pawis at pangamba sa kanyang mukha. Seryoso at matalim ang tingin ng prinsipe habang nagsasalita. Kitang-kita sa mukha ni Sain ang matinding takot, pagkataranta, at galit na halos sumabog na. Nanginginig ang kanyang buong katawan at tumutulo ang pawis, dahil sa mga salitang narinig niya mula sa prinsipe. Nanginginig at namutla si Sain sa isang iglap, parang bangkay na nawala ng kulay at buhay ang kanyang mukha. Ikinwento ng isang katulong ang nangyari sa araw na yun, "Sinasabi ko sa inyo, bigla na lang siyang namutla, para siyang isang bangkay sa sobrang takot." Makalipas ang ilang araw, habang naglalaba, napansin ni Ana at ng ibang katulong ang malaking pagbabago, tungkol sa ikapitong prinsipe. "Hindi ba niyo ba napapansin na kakaiba na ang kanyang ikinikilos simula pa noong isang araw?" Sumang-ayon ang isa, "Tama ka, Ana, mayroon talagang nagbago sa kanya." Tinanong ni Ana na sinasabing, "Kayo rin ba ay nakakapansin?" Lalo silang natakot at nagsabing, "Naging nakakatakot na siya ngayon." Idinagdag ng isang katulong na, "Iniisip ko nga kung makakaligtas pa ba ako hanggang sa susunod na taon." Sinabi ng isa sa kanila, "Kahit paano,
Hindi naman natin siya madalas nakakasalubong nitong mga nakaraang araw, di ba? Sumang-ayon naman ang kasama. Totoo yan, hindi pa nga siya lumalabas ng palasyo ng prinsipe. Napaisip lang si Ana at sumagot ng HMM. Napansin ng isa sa mga katulong at nagtanong, nga pala, Ana, okay lang ba na nandito ka? Ikaw naman ang nakatakdang maglinis ngayon. Biglang natauhan si Ana at gulat na sumagot, naku, tama nga. Sa loob ng isang aklatan na puno ng mga nakatambak na aklat at mga estante, may nagsabi ng mahinahon, maganda ang panahon. Habang humihigop ng tsaa sa tabi ng bintana, napagtanto ng prinsipe, dahil ginagaya ko na ang ugali at kilos ng ikapitong prinsipe mula sa nobela, wala silang dapat hinala sa akin, napansin din niya, maging ang mga katulong ay tila umiiwas na sa akin dahil sa takot. Mula noong araw na yon, naglaho na ang pagmamalaki at paghamak ni Sain, hindi na siya muling nagpakita o lumapit pa sa prinsipe, masaya at kontento na ang prinsipe, mas mabuti na rin yun, dahil ayoko nang muling ibato ang tsarera sa ulo ng sinuman. Mahina akong humigop ng tsaa ang prinsipe at napagtanto, kaya ako ganito kapanatag ay dahil mayroon pa akong sapat na oras, malinaw sa kanyang isip, 1 taon pa bago magsimula ang orihinal na kwento, at 3 taon pa bago ako mamatay. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang araw na natagpuan niya ang lumang nobelang, Dark Heather, sa sulok ng aklatan. Ito ay nabasa niya ng mahigit 100 beses, bawat pahina, bawat kwento, bawat detalye ay kabisado niya, ganyan niya kamahal ang kwentong iyon. Mahina akong humigop ng tsaa ang prinsipe at napagtanto, malayo pa ang oras bago dumating ang pangunahing tauhan, ang simula ng kwento ay malayo pa, kaya naman, nagpasya siya, sa ngayon, magpahinga muna at magpakasaya. Tumingala ang prinsipe at nakita ang maliwanag at magandang panahon. Napakaganda ng panahon ngayon, sa kanyang isip, nagsabi siya ng may paghanga, kung mayroon lang akong pakpak, tiyak na napakagandang tanawin kapag nakatingin ako rito mula sa itaas. Biglang nagbago ang lahat, mula sa kapayapaan, biglang dumating ang isang nakakagulat at nakakatakot na pangyayari, nanlaki ang kanyang mga mata, tumulo ang pawis, at puno ng pagkagulat at takot ang kanyang mukha habang nagtataka siya sa nangyayari. Sa isang iglap, malakas na nabasag at nagkapira-piraso ang tasa na hawak niya. Sa gulat at sakit, sumigaw ang prinsipe, ano ang nangyayari? Bigla na lang, nadapa siya at napaluhod habang sumisigaw sa matinding kirot, parang nasusunog ang buong katawan ko. Napapikit at namimilipit siya sa matinding sakit habang iniisip, iba ito kumpara sa nakaraan. Parang hindi na niya makayanan ang nararamdaman niya at sumigaw sa isip, ang buong katawan ko, parang nasusunog ako. Sa gitna ng matinding sakit at pagdurusa, narinig niya ang boses ni Ana mula sa labas, kamahalan, si Ana po ito, maaari po ba akong pumasok para maglinis? Nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-asa at pagsusumamo, at sa isip ay humihina niyang sinabi, may tao, parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Dahan-daang binuksan ni Ana ang pinto habang hawak ang wallet. Walang narinig na sagot, kaya napabuntong hininga siya at napaisip, buti na lang, mukhang wala siya rito. Pagpasok ni Ana, gulat na gulat siyang nakita ang mga basag na piraso ng tasa at natapon na likido sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata at nasambit, naku, ano ang nangyari dito? Dahan-daang pinulot ni Ana ang mga basag na piraso at napabuntong hininga, naku, sayang naman, habang hawak ang isang piraso, naisip niya ng may lungkot, kung maibebenta ko lang sana ito, makakakain na ang buong pamilya ko ng 1 buwan. Biglang may narinig si Ana na malalakas at kakaibang tunog mula sa isang sulok, napalingon siya ng mabilis, nanlaki ang kanyang mga mata at puno ng pagtataka. Biglang lumitaw at lumipad patungo sa kanya ang isang malaking uwak na may nagniningning na pulang mga mata. Sa gulat at takot, nasambit niya, ano ito, uwak? Sa takot at gulat, napahakbang paatras si Ana at napatigil habang nakatingin sa itim na uwak na dahan-daang damapo sa sahig. Sa gulat at takot, kinuha at niyakap ni Ana ang uwak at sinabihan ito, munting uwak, paano ka nakapasok dito? May nakatira rito na nakakatakot na tao. Sa matinding gulat at hindi makapaniwala, napagtanto ng bida na siya mismo ay ang ikapitong prinsipe, nagbago ba ako? Mula sa pagiging ikapitong prinsipe, naging isang uwak,
Napuno siya ng pagtataka at tanong na walang sagot, pero bakit? May halong lungkot at takot na sinabi ni Ana sa uwak, gusto sana kitang alagaan, pero kapag nakita kami ng prinsipe na ganito, pareho tayong mamamatay. Sa matinding pagkabigla at pagmamakaawa, sumigaw ang uwak na siyang prinsipe, sa isip, sandali. Ako yang ikapitong prinsipe. Dahan-daang inilalayo ni Ana ang uwak at sinabihan, marunong ka namang lumipad, di ba? Sige na, lumipad ka na at lumayo ng malayo. Sa matinding takot at awtoridad, sumigaw ang uwak, ang prinsipe, huwag mo akong bitawan, ito ay utos, kapag binitawan mo ako. Hindi nakinig si Ana at pinalaya siya mula sa mataas na tore, bumulusok siya pababa habang sumisigaw sa matinding takot at pagtanggi, hindi. Habang mabilis na bumabulusok pababa, puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanyang isip, mamamatay na ako, ang pagbagsak na ito ay papatay sa akin. Habang mabilis na bumabagsak, puno ng takot at pag-iisip ang kanyang isip, paano ako makakaligtas dito? Dapat ko bang gamitin ang aking mga pakpak? Sa matinding pagnanais na mabuhay, sumigaw siya sa kanyang sarili, lumipad, lumipad, ayokong mamatay ng ganito. Sa matinding pagsisikap at pagmamakaawa, sumigaw siya, parang awa niyo na, lumipad, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang gumalaw at kumampay ang kanyang mga pakpak, huminto ang mabilis na pagbagsak, sa gulat at pagtataka, nasambit niya, ha? Habang nakabitin sa ere at nakakagalaw na ang kanyang katawan, puno pa rin siya ng pagtataka at pagkalito, ano ito? Sa gulat at saya, napagtanto niya, lumilipad ako, talagang lumilipad ako, ngunit agad na napalitan ito ng pag-aalala at tanong, sandali, pero, makakabalik pa ba ako sa pagiging tao? Lumipas ang ilang oras, lumitaw ang 3 buwan na magkakaiba ang kulay, senyales na gabi na. Sa ginhawa at pasasalamat, napagtanto niya, sa kabutihang palad, nakabalik ako sa pagiging tao, matapos subukan ulit at makasiguro, napatunayan niya sa sarili, matapos pang ilang beses na pagsubok, ngayon ay sigurado na ako dito. Sa gulat at pagkamangha, napagtanto niya ang katotohanan, mayroon ba akong kakayahang magpalit ng anyo at maging uwak kailan ko man gusto? Mababago ko lang ito sa pamamagitan ng pag-iisip. Puno ng pagtataka at pagdududa, tanong niya sa sarili, pero bakit uwak pa sa lahat ng bagay? Ito ba ay sumpa mula sa uwak na nakita ko noong unang araw? Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, ang ganitong kakayahan ay hindi kailanman nabanggit sa nobela. Puno ng pagkalito, inamin niya, hindi ko alam kung paano ko nakuha ang kapangyarihang ito, ngunit malinaw ang kanyang desisyon, pero isang bagay ang sigurado, hindi ko dapat ipaalam o malaman ito ng sinuman. Matapos ay lock ang bintana, nagpatuloy siya sa pag-iisip at napagtanto niya ang bigat ng kanyang natuklasan, ang pagiging uwak ay isang kakayahang hindi kailanman lumabas o nabanggit sa nobela, dahil dito, naintindihan niya ang malaking epekto nito, maaari nitong baguhin ang buong takbo ng kwento. Habang nag-iisip tungkol sa kanyang kapangyarihan, napagtanto niya, ang kakayahang ito ay malamang nagaling din sa Manes. Biglang naantala ang kanyang pag-iisip nang may tumawag mula sa labas ng pinto. Kamahalan, malapit nang magsimula ang gabing ritual, kailangan niyo nang maghanda at umalis agad. Sa seryoso at malalim na pag-iisip, bulong niya sa sarili, kaya ngayon na pala. Lumipat ang eksena sa isang pagtitipon, ipinaliwanag ng ating bida na minsan sa bawat buwan, nagtitipon ang emperador at ang lahat ng pangunahing prinsipe at prinsesa para sa sagradong seremonyang ito. Bagamat tinatawag itong sagradong seremonya, alam ng lahat na ito ay walang iba kundi isang pagsubok para sa pagpili ng susunod na tagapagmana ng trono. Idinagdag niya na siyempre, ang ikapitong prinsipe ay hindi man lamang itinuturing na karapat-dapat makipaglaban. Habang nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, ang karaniwang pwesto ng ikapitong prinsipe, napagtanto niya, ibang-iba talaga ang pakiramdam kapag nakikita at nararanasan mo ito ng personal kumpara sa nababasa ko lang noon. May halong pangungutya at pagmamalaki, nag-usap ang dalawang prinsipe na may maputlang buhok at nagniningning na anyo, marahil ay dahil nakakasilaw ang kanilang ganda at liwanag, at sa masakit na paghahambing, idinagdag nila, kung ikukumpara sa kanila, ang ikapitong prinsipe ay walang kaiban sa isang karaniwang uwak, madilim, pangit, at walang halaga. Sa sandaling yun isang prinsipe ang sumigaw na,
Paano ka ng ahas na tumayo ng matangkad at may dangal gayong isang hanggal ka naman, wala ka bang hiya? Habang nakatingin sa kanya, napaisip siya ng malalim, ang taong nasa harap ko ay. Siya ay si Prinsipe Zelos Abaran, ang ikawalong prinsipe at ang kanyang kapatid sa ama na 17 taong gulang pa lamang, malinaw na hindi niya ako kinikilala o iginagalang bilang nakatatandang kapatid, may halong pangungutya at panghahamak. Tanong niya, bingi ka ba bukod pa sa pagiging kawawa at walang silbi? Sa isip niya, malinaw ang tingin niya sa kanyang kapatid, isa lamang siyang maliit na kontrabida, katulad ng kung paano inilarawan ang ikapitong prinsipe noon. Habang si Zelos naman ay lalong nagagalit dahil sa pananahimik niya, hamampos ito sa mesa at sumigaw, "Hoy! Kinakausap kita, bakit ikaw?" Sa mahinahon ngunit makapangyarihang tinig, sumingit ang unang prinsesa at sinabi, "Sige na, magkasundo na kayo, magkapatid kayo, hindi ba? Huwag naman sana tayong gumawa ng gulo sa harap ng kanyang kamahalan ng emperador." Dahil sa kanyang presensya at autoridad, agad na lamambat at natakot si Zelos, at may kaba na humingi ng paumanhin, "Patawad po, unang prinsesa." Napagtanto niya ang pagkakaayos ng lahat, kaya siya pala ang unang prinsesa, at mula sa kaliwa, naroon ang unang prinsipe, ikatlong prinsipe, at ikalawang prinsipe, kitang-kita ang pagkakaiba at antas, nakaupo sila ng sunod-sunod ayon sa kanilang ranggo at kapangyarihan. Ipinaalam ng ating bida na mayroong batas sa mundong ito, habang mas maliwanag at mas maputi ang kulay ng buhok, mas malakas ang kapangyarihan, idinagdag niya na ang mga nagtataglay ng manes, ang natatanging at mahiwagang kakayahan ng mundong ito, ay walang iba kundi ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Habang nakatingin siya sa kanila, naisip niya na sa kabaligtaran, ang katawang ito na kanyang ginagalawan ay mayroong maitim na buhok. Siya lamang ang nag-iisang ipinanganak sa maharlikang pamilya na walang kahit kititing na bakas o kapangyarihan ng manes, kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ang dating may-ari ng katawang ito ay naging baluktot ang ugali. At ang pinakamataas at pinakadakila sa lahat ng kapangyarihan ng manes sa mundong ito ay, syempre ang emperador. Sa bawat hakbang na tumataginting at puno ng bigat, lumitaw ang kanyang presensya, ang may pinakamaliwanag at pinakamakinang nabuhok sa lahat. Ito ang emperador, ang ama nilang lahat at ang may hawak ng kapangyarihang higit sa lahat, ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang patahimikin at igalang ng buong kaharian. Isang matatag na anunsyo ang umalingaw-ngaw, papasok na ang kanyang kamahalan ng emperador. Sa kanyang pagdating, lahat ay yumuko at nagbigay-pugay, kaluwalhatian sa isang kamay, at pananalig sa kabila, sa pagsasama ng mga kamay, walang hanggan ang kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Siya ang emperador, ang pinakamataas at pinakadakila sa buong imperyo, at ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan ng manes, may matatag at walang alinlangan na tinig. Utos niya, huwag tayong mag-aksaya ng oras, simulan na agad. Ang asul na batong ito ay tinatawag na prasa, isang sinaunang bagay na iniwan pa ng unang emperador. Kapag inilagay o ipinasok ang kapangyarihan ng manes dito, nasusukat at nakikita nito ang tunay na antas at lakas ng kapangyarihan ng sinumang gumagamit. Sa sandaling inilagay ang kamay ng emperador sa prasa at gumamit ng kanyang kapangyarihan, nagsimulang lumitaw ang kakaibang enerhiya na kulay asul. Ang paraan ng pagsukat sa kapangyarihan ng manes ay simple at malinaw. Nakikita ito sa kung gaano kalayo at gaano kalakas ang liwanag na lumalabas mula sa batong prasa. Habang mas malayo at mas maliwanag ang liwanag, mas mataas at mas dakila ang antas ng kapangyarihan, at sa harap nila, ipinakita ng emperador ang rurok nito, isang liwanag na dumiretso at umaabot sa pinakamalayo, patunay na siya ang may hawak ng pinakadakilang kapangyarihan sa lahat. Sa pagkamangha at pagpupugay, bulong ng lahat, umabot hanggang dulo ng mesa ang liwanag, gaya ng inaasahan mula sa kanyang kamahalan ang emperador, ngunit sa loob-loob niya. Napagtanto ko ang isang bagay, sandali, palagi bang umaabot hanggang dulo ang liwanag na iyon? Pagkatapos ipakita ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan, nagbigay ng hamon ang emperador, kung may sino mang nagnanais na sumubok o makipagsabayan, lumapit at humarap. Matapos ang hamon ng emperador, nanatiling tahimik at walang imik ang ating bida. Sa harap ng lahat, lumapit ang unang prinsipe, ang pinakamalakas, pinakamakinang, at inaasahang magmana ng trono,
may paggalang at kumpiyansa, sinabi niya, kanyang kamahalan ang emperador, ako ang tatanggap sa hamon. Napagtanto ng bida na, bagamat walang paghihigpit, karaniwang tanging ang unang prinsipe lamang ang lumalahok sa ritual na ito. Ang dahilan ay malinaw, sapagkat kapag naitakda na ang antas at ranggo ng manes, ito ay halos hindi na nagbabago kailanman. Habang nakapatong ang kamay ng unang prinsipe sa prasa at gumamit ng kanyang kapangyarihan, sinabi ng ating bida sa kanyang seliri na sa mundong ito, ang dami at lakas ng manes ay katumbas ng tunay na kapangyarihan at halaga ng isang nilalang, at ang unang prinsipe, na itinuturing na pinakamalakas at pinakamakinang sa lahat, ay laging ginagamit ang ritual na ito upang ipakita at ipagmalaki ang kanyang dakilang kapangyarihan sa harap ng buong maharlikang pamilya. Napagtanto ng bida na ang layunin ng ritual ay malinaw, upang ipakita kung sino ang tunay na nakatayo sa pinakatuktok ng lahat ng antas at kapangyarihan, at kung sino ang tunay na karapat-dapat maging susunod na emperador. Sa halip na inaasahang tagumpay at kaluwalhatian, isang nakakagulat at nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ang unang prinsipe, na inaakalang pinakamalakas at walang kapantay, ay biglang napasigaw sa sakit at gulat, may mga dugo ang tumulo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Sa gulat at takot, sumigaw ang ikalawang prinsipe, kapatid. Sa matinding sakit, takot, at pagkalito, na puno ng dilim at dugo ang kanyang paningin. Sa gitna ng matinding kaguluhan at pagkataranta, umalingaw-ngaw ang sigaw na, Hoy, mayroon bang sino man dyan? Mabilis, tawagin niyo agad ang manggagamot. Ang bida ay nakatayo ngayon sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pawis, tila nagulat din sa biglang pangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, naisip ng ating bida na habang ang lahat ay naliligaw at napupuno ng kaguluhan at pagkataranta, ako lamang ang nag-iisang nakakaunawa at nakakaalam ng buong katotohanan sa sandaling iyon. Idinagdag niya na ang katotohanan ay malinaw sa kanyang paningin, ang unang prinsipe ay malapit ng mamatay, dugo ang tumutulo mula sa kanyang buong katawan, mula sa bibig, sa ilong, at sa bawat bahagi ng kanyang balat. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng ating bida na sa wakas, nagsimula na ang pangunahing kwento.